Okay mga lods, welcome back to another content of this magnitude. Sana walang issue ngayong araw na to kasi manonood ako ng Stranger Things ngayon. So inuuna ko na lahat ng content ko ngayong umaga para tapos na ako for today. And maraming salamat kay Attorney Claire dahil oh my God, man. Ngayon, ang tatry kong ituro sa inyo ngayon is yung value ng pagre-research, okay? Kasi madali naman kasi i-fact check yung yung audio eh. Kahit nasa kunyari wala kang alam doon sa AI. Hindi mo alam kung ano yung AI, hindi ka marunong sa computer, pero nakikinig ka ng political vlogging. Halimbawa, pinakikinggan mo ko, so kilala mo si Attorney Claire. Kilala mo yung mga bashers ni Attorney Claire. Kilala mo yung mga ayaw kay Attorney Claire. O, di ba? So, kilala mo si Attorney Claire. And kilala mo rin yung mga vloggers na against sa kanya. Si Rosalinda, di ba? Now, si Rosalinda kasi or si nabanggit yan doon sa audio. Si Rosalinda, matagal ko nang dinedebunk yan. Ito si Rosalinda, siya yan. Ito yung tinatawag nating friendly fire, okay? Kasi ganito yan eh. Si Badoy noon, si Badoy daw kasi yung audio eh, yung nandun eh. Parang niya, edited na voice ni Badoy. Hindi ako naniniwalang si Badoy yun. Naniniwala akong AI yun. And it was aimed para magulo yung pot. Kasi maraming magkalaban yung dalawang yan eh, yung Marcos Duterte, di ba? And unfortunately kay Attorney Claire, wala naman siyang choice kasi Marcos yung presidente. Kailangan niyang depensahan yung palasyo sa mga kagaya ni Rosalinda. Kuha nyo. So, tanggalin natin yung idea na marunong ka sa AI. Lagay na lang natin dun sa mga personalities na binanggit dun. Isa dun si Rosalinda. DDS yan. Alam mo yung sinabi ni Robin Padilla, kahit sunugin mo yan, mag-aamoy Rodrigo Duterte yan. Huwag nyo namang susunugin si Huwag nyo namang susunugin si Rosalinda. Pero ang sinasabi ko lang, si Rosalinda ay DDS. Kumbaga na friendly fire siya ni Senator Robin Padilla. And dun yung nakakatawa eh. Siguro, kuha muna tayo ng konting insights kay Attorney Claire. Kasi si Attorney Claire naman, okay lang ako kay Attorney Claire. Meron kaming, dati kasi, siya, hindi niya gusto yung Tulfo brand of justice, which naiintindihan ko kasi abogado siya eh. Pero, nakita natin, nag-transform na rin si Senator Raffy, mas kinikilingan niya na mas umaano na siya, lalong-lalo na sa politika, di ba? Lalo yung mga sensitive political topics. So, nag-move na si Attorney Claire doon and nandito na siya sa DDS debunking. Welcome. Now, isang audio at gusto kong panoorin to, insights ni Attorney Claire. Lagyan lang natin ng konting karunungan na iba pa bago ko balikan si Rosalinda, ha? Teka. Dito. Farm ng ipinresinta ni Senator Robin Padilla. Halatang hindi. Definitely, yan. Yung binigay niya na detalye doon, fake news yun. So, exactly. Siya na nagsusulong ng anti-troll farm. Tapos siya yung nagkalat ng fake news. Dapat siya mismo ang maging modelo. Exactly. Hindi siya dapat maging kasangkapan. So ano gagawin mo? Kailangan mong mag-research. Paano ka magre-research doon? Kilalanin mo yung mga nabanggit. Si Attorney Claire, nasa camp ng Marcos yan. Kasi nga, Marcos yung presidente. Wala siyang choice. Yung mga bashers ni President Marcos is mga DDS. Kailangan niyang depensahan yun. Kasi, bugbog ang palasyo ngayon sa mga fake news peddlers, sa mga kagaya ni Rosalinda na sinasabi na binabayaran ni Attorney Claire in relation doon sa video. Yun yung conclusion na yun yung gustong palabasin ni Senator Padilla eh. So kita nyo kung gaano katanga yung presentation nun. Sobrang bobo, man. Like, ang tanga. Mamaya, babalikan natin si Rosalinda. Gusto ko lang munang pasarapin to kasi basic na basic to kung magpo-political vlogging ka. Let alone kung senador ka ng Pilipinas na meron kang tawag mo rito, meron kang
budget para kumuha ng researcher mo na taong bayan magbabayad. O tuloy. Pagpapalabas ng fake news. So unang-una sinabi nila. So dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya na yan daw di umano ay audio clip na nandoon ako. Exactly. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita. Nagbasa ako ng comments nyo, mga Lods, kahapon, nung bago ako matulog, tas habang tumatae ako, nabasa ko, galing sa inyo, kasi marurunong na kayo eh. Last year pa pala yung clip na yan. So kung nakikinig ka rito, congratulations sa'yo. Kung gets mo yung sinasabi ko, congratulations sa'yo kasi antimano, matalino ka na, hindi lang kay Robin Padilla, dun sa staff ni Robin Padilla kasi ikaw naggawa ka ng basic research. Di ba? Ganun lang. Ako hindi, baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko si Yusik Claire. Hindi. I'm just saying sa inyo, kung gaano ka-delikado, itong mga binoboto nyong tangat bobo sa Senado, bobo yan eh. Hindi, ano talaga, men, sorry with all due respect, bobo talaga yung ginawa niya. Hindi yun matalino. Walang ibang description dun sa ginawa niya kung hindi katangahan, stupidity, moronic, nincompoop, idiotic, foolish. Kung ano, nauusan na ako ng tawag mo dito ng synonyms. That's the point, mga Lods, 'di ba? Ngayon, si Rosalinda kasi, kakampi nila yon or kakampi yun nung paniniwala nila, kapanalig nila yon. Dumadalo din yan sa IND, Iglesia ni Duterte. O, tuloy na natin, tapos bumunta na tayo kay Rosalinda. Yan. So, dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Exactly. Pangalawa, sino ba yung source niya? Exactly. TikTok yung source niya, tapos nabasa sa comment section. That's it. Or, hindi sila nagdo ng basic research. Kung kayo nga dyan sa comment section, alam nyo na last year yan. Ako nga, hindi ko alam yan na last year yan eh. Kasi alam ko, kilala ko si Rosalinda kasi iba yung mga dinidibang ko kay Rosalinda eh. Ang dinidibang ko kay Rosalinda, yung mga in relation to Duterte, hindi itong mga bullshit na ganito. Kung may usapan sila dyan, sana nga nakakatanggap si Rosalinda dyan eh. Kasi kawawa naman, tatanga-tanga na nga sa buhay, di pa nababayaran. Sana nga, di ba? Kasi sa TikTok siya nag-upload. Ako kasi sa yung mga sockbed ko, monetize naman yan. Ako naman ng Diyos, monetize yan, di ba? Perfect, okay na ako dyan, masaya na ako dyan, di ba? Tuloy natin. Di ba dapat na-vet muna ito bago yan nilabas sa Senado? Exactly. Di ba yan yung sinabi doon pa lang ko dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. Sa kanya lalo kasi yung kung hindi ka nagdo ng research mo, iisipin mo talaga na na propaganda yan against kay Attorney Claire. Kung hindi pa hinarang ni Tito Sen yan, wala. Ano na naman, binayaran niya si Rosalinda pa. Sa lahat ng tao, si Rosalinda pa. So, you're confident na kapag ito po ay ipinresinta sa dami ng mga vloggers na pro-BBM, si Rosalinda pa yung di ba? NBI for I don't know, audio imprint, sabi po ni SP Soto, na nalalabas po ito spliced lamang. Yes, correct. Hindi siya spliced, hindi ako yun. AI. Okay. Spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko, so baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Ang ganda. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM, dating-dati pa yun, 2016 pa yun, naalala ko yun. Ay mayroon din daw siyang troll farm. Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung sabi po yan ni SP Tito na yan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng ano. Oo, biro lang yun. Naalala ko yung speech na yun. Syempre, dinidibang ko sila dati. Pabiro niyang sinabi yun. Tapos parang peryong and dagol yun. Yung ganun yung vibe nun. Pero hindi ko rin alam. Baka meron, baka wala. Diba? Who knows? Pero ang point doon, kung may allegations kayo, lagyan nyo naman ng konting pangil, di ba? Ituro nyo yung mga dapat ituro. Ganun talaga dapat. Sino man, ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Pangulo.
Okay. So, isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman, Hindi, iba na yan. So, pumunta na tayo kay Rosalinda. Ito kasi si Rosalinda. Ngayon, si Rosalinda po ay DDS vloggers. Yan. Alam nyo, basic research lang naman ang kailangan nyo. Kailangan nyo lang makita kung sino ba yung mga taong involved doon. Si Rosalinda. Si Rosalinda, talaga, kahit ano yan, kahit yung tae ni Duterte, kakainin niya para lang masabi na pro Tatay Digong siya. Ganon siya kalupit na DDS vlogger. Deleted na tong video na to pero syempre, mahirap mag-delete talaga sa internet kasi nga may digital footprint yan na hindi na matatanggal. And I want us to end here. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-DDS. Isang search mo lang, Rosalinda, political vlogging, eto na, mukha niya na yung lalabas. That's it. Panoorin na natin. Keso, nakangeli na daw ang warrant of arrest ng ICC. Putik yung ICC nyo, 2025 na. Asan na? Ang taba ko pa dyan. Pero balik tayo kay... ICC nyo, 2025 na. Asan na? Anong gagawin mo, Nico David? na. Asan na? Asan na? Yay! Ayun lang, gagawin mga lad.